Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Posibleng napanood na natin ang last game ni Giannis Antetokounmpo para sa team na nag-draft sa kanya 13 years ago na Milwaukee Bucks. Ito ay dahil kanina lamang ay binalita na nga ni Shams ng ESPN na nagsimula ng mag-usap si Giannis at ang Bucks front office tungkol sa kanyang future at kung mas magiging maganda ba ito for both ways na i-trade na lamang siya patungo sa ibang team. At kanina nga sa game nila laban sa Detroit Pistons ay tinamaan si Giannis ng isang non-contact injury sa kanyang lower leg na alam naman nating lahat kung ano ito. Subalit para nga sa mga hindi nakakaalam ay Achilles injury ito mga kaibigan. Malamang sasabihin ng Bucks medical staff na isa itong lower leg injury o kaya naman calf injury. Ganun pa man, obvious naman ito para sa lahat. Kitang-kita nga ang pagkakadismaya at inis ni Giannis sa injury na ito. At hindi nga ito ang first time mga kaibigan. Kung maalala nyo ay hindi nakapaglaro si Giannis sa first round ng playoffs noon dahil sa same injury. Ang mabuti na lang nga ay hindi naman ito completely torn Achilles mga kaibigan. Dahil nagawa pa din naman niyang maglakad gamit ang kanyang sariling bigat. Subalit kailangan nga itong ingatan. Hindi gusto ng sinuman na magtamo ng Achilles injury si Giannis. At kung ikaw din nga ang Milwaukee Bucks ay talagang iingatan mo ito ng husto. Dahil ayaw mo din nga na bumagsak ang kanyang trade value. Sa ngayon ay inaasahan na magiging out ang 2-time MVP sa buwan na ito o at least sa mga susunod na linggo. Kaya naman hindi malabo na posibleng mapanood na natin o napanood na natin ang huling laro ni Giannis para sa kupunan na ito ng Milwaukee Bucks. Surprisingly ay nakuha pa din nga ng Bucks ang panalo kontra sa number 1 seed sa East sa Detroit Pistons sa score na 113-109. 3 minuto lang nga ang nilaro ni Giannis sa game na ito bago siya tamaan ng injury. Nanguna para sa Bucks ang 26 points and 7 assists si Kevin Porter Jr., 22 points and 8 assists si Ryan Rollins, 19 points si AJ Green, 15.7 rebounds si Jericho Sims at 13.7 rebounds and 5 assists si Bobby Portis. Ito ang second win ng Bucks sa kanilang last 10 games. Season high 52 points naman ang ginawa ni Jamal Murray on 19 of 25 shooting sa field and 10 of 11 shooting sa 3-point line. Nakuha ng Denver Nuggets ang panalo laban sa Indiana Pacers sa score na 135-120. 24 points, 8 rebounds and 13 assists din ang ambag ng 3-time MVP Nikola Jokic. Panalo din ang Dallas Mavericks kontra sa Miami Heat sa score na 118-108, 22 points and 6 rebounds si Cooper Flagg on 69% shooting sa field, 18 points din si Najee Marshall, 17 points and 17 big rebounds si Anthony Davis, 17 points si Klay Thompson with 5 3-pointers, at 15 points and 13 assists si Ryan Nembhard. Ito na ang pangatlong sunod na panalo ng Dallas Mavericks mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.